Libo-libong customer ng Maynilad ang naperwisyo ng 30 oras na water service interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila. Hanggang ngayong gabi, may mga nakapila para sa rasyon ng tubig. Saksi, si Von Aquino. Mag-alas 7 ng gabi, pila ang mga residente para sa rasyon ng tubig ng volunteer fire truck sa barangay 842, Pandacan, Maynila. Ilan sa kanila, 2 hanggang 3 oras na raw naghihintay para sa rasyon. Ubos na raw ang mga inimbak nila kahapon. Napakahirap po, lalo-lalo na yung asawa ko buntis. Hindi namin alam kung paano kami kukuha ng tubig, pampaligo namin. Kahit panghugas ng plato, wala eh. Mahirap, saka biglaan po yung pagkakawala ng tubig dito. Kung hanggang bukas pa, baka kapusin pa rin itong iigibing ko eh. Paano kayo magtitipid? Yung pinapaligo namin, sinasahod namin para may pambuhos sa kubeta. Titiisin daw ng mga residente makapag-igib lang ng tubig na aabot hanggang bukas. Nang maubos ang tubig ng fire truck, sumunod agad na nagrasyon ang water tanker ng Maynilad. Nagpumahog sa pagsalok ang mga residente, muntikan pa mag-away-away dahil sa nagulong pila. Ayon sa Maynilad, tatagal ng 30 oras ang water service interruption sa mga lugar na sineserbisyohan nila sa Maynila, Makati, Pasay at Parañaque. Mula yan hating gabi kanina hanggang alas 6 ng umaga bukas. 121,000 na customers ang apektado. Magtatayo po ng bagong Paco train station ang PNR dito po sa site na ito. And yung pipe po namin is nasa loob po ng right of way ni PNR. So kailangan po namin siyang ilihis. Kailangan po namin siya i-realign para po makapagpatuloy po sila sa kanilang construction work. Sinabay na rin daw ng Maynilad ang pipe replacement ng mga lumang tubo na tatagal hanggang Disyembre. Kapag natapos po natin itong trabaho po na to, makaka-recover po kami, makakabawas po kami sa water loss. And meron din po tayong ma-expect na water supply improvement dito po sa surrounding area. Ang abiso, ipinadala sa pamamagitan ng flyers, social media at lokal na pamahalaan. Pero ayon sa ilang residente ng Maynila, napaaga naman daw ang interruption sa kanila. Alas 8 pa lang daw ng gabi ng Martes ay wala ng tulo ng tubig ang gripo nila. Sabi ng Maynilad, nag-deploy naman sila ng 100 mobile water tankers at 60 na stationary water tanks para mag-supply ng tubig sa mga apektadong residente. Paalala ng Maynilad kapag bumalik na ang supply ng tubig. Padaluyin po muna natin yung ating tubig hanggang mag-clear na po. Safe to drink po ang Maynilad water. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, inyong saksi. Sinilip po ng GMA Integrated News ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Vice President Leni Robredo noon pong 2022. Pareho pong tumaas ang kanilang net worth kumpara noong maluklok sila sa pwesto noong 2016. Saksi, si Maki Pulido. Sa Statement of Assets and Liabilities ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, 38 million pesos ang kanyang assets noong 2022 nang matapos ang kanyang panunungkulan. Mas mataas ito ng 13 million pesos kumpara sa unang taon ng kanyang pagkapangulo. Sa kanyang mga ari-ari ang nakalista sa 2022 SALN, 7 dito ay residential lots at isang house and lot sa Davao City at 2 ang sasakyan. Ang cash on hand ay halos 24 million pesos. May 1.5 million na binabayarang utang si Duterte kaya ang kanyang net worth nang magtapos ang termino ay 37.3 million pesos. Mas mataas yan kaysa sa net worth niya na mahigit 24 million nang maging Pangulo noong June 2016. Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo naman, 27.5 million ang inilistang assets sa kanyang SALN noong 2022. Ito'y mula sa halos 18 million pesos na assets noong 2016. Sa mga ari-arian ni Robredo, nagdeklara siya ng 14 na lote na residential o agricultural at 3 bahay. Meron din siya noong 4 na sasakyan at share sa Meralco at Rockwell Land. Ang cash on hand na idineklara ni Robredo noong 2022 ay halos 17 million pesos. Idineklara ni Robredo ang mahigit 12 million pesos na liabilities o utang, kaya't ang kanyang net worth ay mahigit 15.5 million pesos sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang vice-presidente. Mas mataas ito kaysa sa kanyang mahigit 11 million pesos na net worth nang naluklok sa pwesto noong 2016. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Hindi po muna matutuloy ngayong linggo ang pagrerekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ng madagdag na kaso sa Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects.
Dahil po yan sa isinumiting supplemental affidavit ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Saksi si Joseph Moro. Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang supplemental affidavit na isinumite ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang affidavit na hawak ng ICI kapareho raw sa isinumite ni Bernardo sa Senado, kung saan isinangkot niya sa umano'y anomalya sa DPWH project sina Senador Chis Escudero, Senador Jinggoy Estrada, Senador Mark Villar nung siya pa ang DPWH Secretary, dating Senador Nancy Binay, dating Senador Grace Poe at dating Senador Bong Revilla Jr. Idinawit din niya sina dating Caloocan Representative Mary Michi Mitch Cahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes at dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Kasama rin sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Dahil sa isinumiteng supplemental affidavit ni Bernardo, hindi muna matutuloy ang nakatakda na ngayong linggo na pagre-rekomenda ng ICI sa Ombudsman ang dagdag na kasong isasampa kaugnay ng anomalya sa flood control projects. We're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hindi pa pinapangalanan ng ICI kung sino-sino itong tatlong dati at kasalukuyan ng mga senador na susunod nilang irerekomenda na pakasuhan sa Ombudsman. Pero ayon sa ICI, gagamitin nila itong affidavit o yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanila. Inakusahan din ni Bernardo si dating senador at ngayon Education Secretary Sonny Angara na tumanggap ng kickback kanina kasama si Angara ng Pangulo sa pagpapasinaya ng bagong bihis na Field Sports Complex sa Pasig City. Dito sinabi ni Angara na wala siyang balak mag-resign dahil wala raw basihan at ebidensya ang mga akusasyon ni Bernardo. Number one, hearsay siya. Parang sinabi lang na may kausap, na may binigay daw para sa akin. Pangalawa, wala man lang transaksyon na binanggit. Wala man lang detalye, di ba? So, parang sa akin, nag-deny na ako at saka okay na yun, tingin ko. Until maybe there's a more serious accusation. Kahapon, naghain na ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Saldi Co at iba pa kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Pinalalagay na ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kinasuhan. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. We are now closer to recovering what was stolen, and there is a public bidding of luxury cars tomorrow. Expect more names to come out and more filings to follow. Sa gitna ng mga isyu sa katiwalian, Dakaw na yaman, ibalik sa bayan. 30 sa Luneta, lahat magsama-sama. sisimulan na ngayong linggo sa iba't ibang lugar ang mga kilos protesta hanggang sa malaking pagtitipon sa Luneta sa November 30. Ito ay rally ng pagpapanagot. So yung mga pupunta doon na ang linya nila, depensahan si BBM, bring him home, protektahan si Sara, medyo you will feel very awkward at siguro wag na kayong pumunta. Kasado na rin daw ang paghahanda ng iba't ibang civil society groups. Nabuo po ang WAPAC dahil hindi na masikmura ng mga manggagawa ang kasalukuyang pagpapahirap. Nanawagan po ang grupo na ito sa dalawang grupo na nag-aaway ngayon, Marcos Duterte, na mag-resign sila parehas upang bigyan ng puwang ang gobyernong para sa mamamayan. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabalik ng ninakaw. Return what you stole. Face the consequences. There is no healing without justice. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bagong blessing kung ituring ni Eman Bacosa Pacquiao ang pagpirma niya ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. At nagpapasalamat din siya sa pagmamahal na natanggap mula sa mga kapuso. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. From boxing ring to Sparkle contract signing, isa ng ganap na Sparkle artist si Eman Bacosa Pacquiao matapos lumagda ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center.
ang ina ni Emma na si Joanna Rose Bacosa Dino, emosyonal sa pagpirma ng anak. Nanguna sa contract signing sina GMA Network Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at Sparkle Assistant Vice President for Talent Imaging and Marketing Jenny Donato. Ayon sa mga opisyal ng Kapuso Network, mula nang manalo si Eman sa undercard match ng Thrilla in Manila 2 at ma-feature sa Kapuso Mo Jessica Soho, nakitaan agad nila ng potensyal ang anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Maraming salamat, Eman, and your family for considering Sparkle to manage career. We're so lucky na you'll be given this opportunity ng Sparkle. In fact, pag-usap ko nga sila, sila doon, sabi ko, I think he is a natural action star. Doon, nakita natin na talagang in-embrace siya ng buong bansa. Napakaganda pala ng kwento niya, napakaganda ng puso niya, na talagang bagay na bagay sa GMA. Ako ay isang Christian, siya rin ay isang Christian, kaya on a personal note, I'm very happy to welcome him to Sparkle. Grateful naman si Eman sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Sparkle at Kapuso family. Wala naman daw ito sa kanyang plano at naniniwala siyang ito ay blessing mula sa Panginoon. I'm so blessed and thankful po na isa na po akong artist ngayon. Thank you, Lord God. Dito po kasi ako nilagay ni God, so sinusunod ko lang po yung plano niya. Tsaka nakita rin ko naman po at tsaka sinabi po ng mama ko na, "Nak, may talent ka dito. Maybe this is God's plan. Let's follow it." At sa lahat daw ng natatanggap na biyaya, lagi raw siyang nagpapasalamat. Bata pa po ako, sinasabi po ng mama ko na always be thankful to God in everything. Sa panayam din sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niyang may nagbukas man daw na bagong opportunity na nanatiling priority ni Eman ang boxing na suportado rin ng Sparkle. Siyempre, kung boxing muna. If I have fight, training muna talaga. Wala mo ng mga ganito-ganyan. Focus lang muna sa fight. Pag wala namang fight, dito na naman. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.